Hello po mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. Kumusta na po kayo? So, kahapon, hindi po talaga ako nakagawa ng video tungkol kay Inday Chris na kasi nga po, masama yung pakiramdam ko. Trangkaso ako, tapos yung dalawang anak ko nagkalagnat. Buti yung isa, gumaling agad kasi nakainom naman ng gamot. Yung problema ko yung bunso. Simula ng maliit pa to, hindi talaga to nakatry na uminom ng mga antibiotic, mga paracetamol kasi ayaw niya po talaga, isusuka niya, ayaw talaga kahit pilitin namin na painumin. Ayaw niya po talaga. So kagabi, grabe ang taas talaga ng lagnat, hindi ako nakapasok, hindi kaya naka-absent na lang po ako kasi mahirap naman gawanan yung bata na yung lagnat is nasa 40.6. Sobrang taas po talaga yung lagnat niya. So kahit anong gawing punas namin, nilagyan na namin ng cold fever talaga yung noon niya. Hindi pa rin bumababa. Sabi ng mga yung mga kasamahan ko na nurse na dalhin na lang doon para injection na lang yung gamot. So iniyak na naman tong batang to kasi ayaw, kasi punong-puno na daw siya sa injection. Yung ganyan kaanot ng tigas ang ulo tong batang to. So, kaya simula maliit pa siya hanggang 7-year-old na to, wala pa siya talaga, hindi pa talaga siya nakatry ng mga ng mga antibiotic. Yung ginagawa ko na lang sa kanya is therapy lang talaga. Sa awa naman ng Diyos, gumagaling naman. So ngayon, dalawang araw na tong absent. Pag hindi pa tumawala kasi papacheck up ko siya mamaya, papatingnan ko sa doktor kasi uso ngayon dito sa amin ng uso dito yung dengue. Kahit hindi pa masyadong tag-ulan, yung dengue pumapasok na naman. So ito yung inaalala ko. So ngayon umaga kami gumising kasi wala kaming maayos na tulog. So yung asawa ko naghahanda ng paninda. So may time tayo na magagawa ng video. So, yung pag-usapan natin yung farm ni Decris, na hayaan na natin yung mga bashers kasi dagdag na lang yun sila, dagdag stress, dagdag problema. Ayaw ko na ng samaan ng loob. Basta ang atin lang is wag lang silang pumasok doon sa teritoryo ni Inday Chris na doon sa mga vlog niya. Wag doon sila magko-comment ng hindi magaganda. Bahala sila doon sila magchichismisan doon sa mga vlog, doon sa mga iniidolo nila. Wala kaming pakialam sa inyo kung doon kayo magdadakdakan o magdagdakdakan. Basta wag lang kayo doon sa area ni Inday Chris na papasok. Pag doon talaga kayo papasok, yan talaga magagalit ako sa inyo. Kasi iniiwasan ko din na ma-stress, kasi pag gigising mo pag bago ka matulog. Tindahan. Ah, opo. Ah, yan po yung yung iniisip ko na pagigising mo may isama ka ng loob, tapos iniisip mo kung ano gagawin mo para ka makaganti. Kaya yun po yung iniiwasan ko. So, ngayon po, napag-isipan ko na basta wag lang silang pumasok o pumasok sa buhay ni Inday Chris na doon sa mga vlog niya, doon man kay Inday Ugdot. Hindi ako gagawa ng mga reactions na gumaganti sa kanila. Basta bahala kayo doon, kayo magdakdakan, stress para dito may stress lalo si Inday Chris na. Bahala kayo magchismisan, kayo lang magchismisan doon. Basta ako okay na to, okay na po ako, okay naman po si Inday Chris na. Yan po yung ipinagdadasal ko na okay po yung dalaga natin. Kasi ngayong vlog, yung live niya, yan po, pinapakita niya, sisimula na po ang paggawa ng kanyang farmhouse. Po, totoo po. Sinisimula na ni Inday Chris na. Kaya doon sa live niya, yung kilay niya ang tawag doon sa waray kasi is nagtatapo. Ayan. Magkalapit na yung mga kilay niya. Halos magbabanggaan na yung kilay niya. Kasi siguro iniisip niya yung mga gastos. Totoo naman, magastos talaga. Magastos naman talaga yung pagpapagawa ng bahay. Lalo na ngayon, sobrang mahal na yung mga bilihin. Tapos, alam naman natin, malayo sa bayan si Inday Chris na. So, mas malaking gastos pa yun, dagdag sa gastos ni Inday Chris na yung mga sasakyan na pwedeng maghakot doon sa niya, doon sa mga gamit sa paggagawing bahay niya. Kaya
yun, makikita mo talaga parang stress na naman yung babae. Pero ito lang nga ano, sasabihin ko kay Inday Chris na huwag ka magpa-stress, enjoy mo lang. At dandahanin mo lang yung ano, huwag mong biglain. Dandahanin, basta makasimula ka lang sa bahay mo, sa farmhouse na pinapangarap mo. Dahan-dahan lang dahil matatapos din yan. Kasi alam naman natin, magastos talaga yan. So, dandahanin mo, pag binibigla mo kasi, so mabibigla ka din sa ano sa gastusin ngayon na sobrang mahal. Kung ano yan, ano lang yung kaya mo na hindi ka masushort, doon lang muna hanggang yung ano, yung mga ang gagawin mo doon sa farmhouse. Huwag biglain kasi ikaw din yung mauubusan. Dapat meron ka rin nakasave, meron ka rin naiiwan para sa sarili mo. Kasi kung ibibigay mo lahat doon sa ano, pag may mga emergency na hindi naman natin alam, sana man huhugot ng ano, kailangan meron ka rin matitira para in case na hindi natin alam, meron kang magagastos. Danhanin mo lang, matatapos din yan. Alam namin, makakayang-kaya mo yan. Ito na, nasimulan mo na, nagpagawa ka na ng CR. Meron ng CR, yung temporary CR, kasi pinapagawa ni Decris na ng temporary CR, yung mga trabahante na magagawa sa farmhouse niya para hindi kung saan-saan mag-CR. Alam naman natin doon sa bundok, pag ano, walang CR, takbo doon, takbo dito. Kaya iniiwasan na yung decrease na. So, gumawa siya ng temporary CR para doon yung mga trabahante mag-CR pag may gumagawa na. Ang galing din tong in-decrease na mag-isip. Pero nai-stress po talaga siya sa mga bilihin, sa mga gastusin, so sa mga dagdag na mga gagastuhan pa niya kasi andun yata yung ano, sino yung pumunta doon. Siya yung nagmamando kung ano yung bibilhin, anong gagawin. So, siguro foreman po yun. So, ayan, namumroblema tong batang to. Pero alam ko, handang-handa na yan. So, nabigla lang po talaga to kasi hindi niya inaasahan na ganito kalaki yung gagastusin ng farmhouse niya. So, wag biglain, Day. Dahan-dahan lang, kaya mo yan. At least, magsisimula ka na. Maraming matutuwa. Dami na naman tong magagalit. Hayaan mo yan sila. Basta wag lang silang papasok dyan sa mga video mo. Ay, malilintikan siya sa amin. Pag dyan talaga sila, sige, magchismisan kayo doon sa grupo ng ibang grupo. Wag lang dito sa mga video dito sa bahay mo. Kasi, lagot talaga sila sa amin. Kasi ayaw ko din naman ng gulo, ayaw ko ng stress, gusto ko happy kasi happy naman yung iniidolo ko, yan lagi yung dinadasal ko na maging masaya kasi alam ko mababa itong pamilyang to. Ito ang dapat tulungan kasi ay ano pagmamahal natin sa pamilya. Kitang-kita naman natin si Ugdot, tumutulong talaga doon sa simbahan nila, nagpapa-feeding sila doon. So, kung may mga blessings sila na darating, sinishare nila doon sa mga kapitbahay nila. So, hindi sila makasarili ba? Tapos, iniisip nila yung mga parating na mga pangyayari. So, ngayon, tumitingnan na sila ng mga baboy. Meron na silang inaalagaan na mga baboy. Sana maparami pa nila yan. So, merong ginagawa si Inday Krishna, pero si Inday Uglot meron din tong ginagawa para doon sa mga pamilya niya. Nakakatuwa naman tong mga kapatid na to na pinagtulungan talaga nila na maiahon sa kahirapan yung mga magulang nila, hindi lang sarili nila yung iniisip. Pero pati pasensya yun ang buhok ko kasi hindi pa nga ako nakaligo. Inuna ko muna yung pag-video. So, tuwang-tuwa talaga tayo na may napagitna sa kanila na Panginoon, kasi pag may Panginoon talaga sa pamilya, smooth lang yung galawan, smooth lang yung pamumuhay ng buong pamilya sa kanila, lalong-lalo na kina pamilya nila ni Krishna, nila Inday Ugdot. Yan po, nakakatuwa po sila tingnan. Sana po tuloy-tuloy na to at magawa na ang bahay ni Inday Krishna. Congrats sa'yo, Day. So, huwag rin magpa-stress. Maging masaya kasi simula na yung bayan. Dandahanin mo, huwag mong biglain. Kung hindi ito lang hanggang muna. So, susunod na buwan, dadagdagan na naman. Ito na naman yung gagawin. Basta, dahan-dahan lang. At least may makikita ka. Merong nagagawa. Huwag biglain kasi alam naman natin gaano kahirap ngayon ang buhay.
So, andyan ka na. So, ipagpatuloy mo na yan. So, yan lamang po. Maraming salamat. At good morning po sa inyo lahat.